Direktahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Pampasaherong bus muntik mahulog sa Ortigas flyover matapos bumangga sa railing sa gitna ng pag-uulan. 8 ang sugatan. Driver nagte-text daw ng madisgrasya. Pader ng bahay sa Taytay Rizal bumigay dahil sa landslide. Paglilikas ng mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River, inirekomenda ng Lamesa Dam Management dahil sa pangambang umapaw ang tubig ngayong gabi o bukas ng umaga. Para raw maiwasan na maging basang sisiw ang mga estudyante tuwing umuulan, mungkahing gawing Setyembre ang school opening, pinag-aaralan na ng DepEd. Sa sports saksi, Nevada Attorney General's Office wala raw nakitang anomalya sa kontrobersyal na split decision sa bakbakang Pacquiao-Bradley. Bagong subatomic particle na pinaniniwala ang pinagmulan ng kalawakan na tuklasan ng mga eksperto sa Switzerland. At sa showbiz saksi, Tom Cruise, highest paid actor ngayong taon. Pero nakikipagdiborsyong si Katie Holmes, wala raw makukuha mula sa yaman ni Tom. Saksi. Sa gitna ng malakas na ulan kanina, isang pampaserong bus ang bumitin at muntik-muntikan na pong mahulog mula sa Ortigas flyover matapos na bumangga sa railing. Sugatan ang 7 pasahero, gayon din ang rider ng motorsiklo na nasagi ng bus. Saksi si Pia Arcangel. Hindi lang wasak na wasak ang unahang bahagi. Halos lumambitin at kamutikan pang mahulog ang bus na ito ng Don Mariano Transit matapos salpukin ng railing sa itaas na bahagi ng EDSA Ortigas flyover southbound. Kwento ng driver na si Florencio Beron, nasa gitnang lane siya ng flyover nang bigla raw mag-cut ang isang kotse mula sa kanang lane. Umiwas siya pakaliwa pero meron namang motorsiklo kaya kumabig siya pakanan. Pero nasagi pa rin niya ang motorsiklo at tuloy nang sumalpok at sumampa sa railings ng flyover. 7 pasahero sugatan sa aksidente, gayon din ang rider ng motorsiklo. Pwede nga po dito ba rin dahil doon po tumama sa may mismo MRT station. O, kung wala pong wala yun, kung walang harang, sigurado po ang dami pong may disgrasya. Sa lakas ng pagbangga, lumipad ng ilang piyesa ng bus sa ilalim ng flyover pero sa kabutihang palad ay wala namang tinamaan. Ayon sa driver ng bus, mabagal lang daw ang kanyang takbo dahil malakas ang buhos noon ng ulan. Mga anong takbo mo? Pero tito, 40 km per hour lang. Ang ano kasi madulas yung kalsada pag nag-apply ko ng preno, biglang nag-pivot siya. Yun ang hindi ko naman inaasahan bakit nagkaganon yun. Pero duda rito ang mga taga-MMDA. Siguro mabilis na ang takbo niya dahil sa kasi pababa po siya ng flyover eh. Nakaano po yung pababa, mabilis talaga yan. Dahil sa paghambalang ng bus, bumigat ang daloy ng trapiko sa EDSA southbound. Nagmistulang parking lot ng EDSA hanggang mahatak ang naaksidenteng bus matapos ng 1 oras. Sana sa mga motorista, sa tagulan mag-ingat sa pagmamaneho. Lalo mga bus driver na kasi po yan, at mabibilis minsan. Pag walang pasahero, naguna niya. Ingat sa pagmamaneho sa mga motorista natin. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Nagte-text daw ang driver nang bumangga ito sa railing sa Ortigas flyover. Yan naman ang kwento ng ilang pasaherong sugatan sa aksidente. Saksi si Bam Alegre. Pagsampang ito ng bus sa EDSA Ortigas flyover, isnisi ng driver sa isa raw nag-cut na kotse. Pero iba ang kwento ng ilan sa mga nasugatang pasahero na aking nakapanayam sa Victor R. Potenciano Medical Center sa Mandaluyong. Yung yung driver kasi kasero talaga, ang bilis-bilisan tulin talaga niya pag akyat namin ng Ortigas overpass. Ang bilis, pinakaliwa, pinakanan, pinakaliwa, pinakanan, tapos bangga na kami. Yung driver, nag-detect siya. Hindi siya nakakapag-concentrate sa niya, sa pagdadrive niya. Ngayon nakakastuloy at namamaga ang balikat ng pasaherong si June Ardena. Nasaktan din ang misis niyang si Jennifer na tumilapon daw nang mawala ng kontrol ang bus. Bigla kami tumama dun sa pinaka-MRT na. Tapos muntik ako lumusot dun sa pinaka-makina. Sa ngayon, hindi pa sila makaalis sa ospital dahil wala pa umunong opisyal ng Don Mariano Transit na dumarating para sumagot sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot. Wala pang representative ng Don Mariano? Oo, wala pa. Kaya hindi pa kami makalabas. Irereklamo raw nila ang bus company dahil may ilan sa kanilang nawalan daw ng mga cellphone at bag.
magrereklamo kami. Pero kung may babalik naman yung gamit sa amin na nawala, kasi importante sa amin yung cellphone at saka yung SIM card. Bukod sa kanilang 3, 4 na iba pang pasahero ang isinugod sa ospital kasama ang rider ng motorsiklo na nahagip ng bus na posible raw may fracture sa kaliwang kamay. Yung na-hits ng bus na nakamotor, meron siya possible fracture but just we're waiting for the result of the x-ray. Gasgas at sugat ang tinamo ng karamihan pero may minor lacerations daw sa ulo ang 2 sa mga pasahero. Hinihintay pa ang x-ray results nila para malaman kung may iba pang pinsala. Isa naman sa mga nasugatang pasahero ang lumagda ng waiver para hindi nadalhin sa ospital. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon sa insidente ang bus company. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi! Samantala, bumigay ang pader ng isang bahay sa Taytay Rizal sa kasagsagan ng pag-ulan. Nakalala raw sa sitwasyon ang kawalan ng maayos na drainage system sa lugar. Saksi si Susan Enriquez. Ito ang pagguhong gumulantang sa mga residente ng Barangay Dolores sa Taytay Rizal pasado alas 9 ng umaga kanina. Ang pader at kinatitirikang lupa ng isang bahay sa mataas na bahagi ng barangay gumuho sa mga bahay sa baba nito. Si Joshua Montero muntik ng abutan ng landslide. Dito po, kababa ko lang po. Tapos, Bumagsak po. Naasaksihan din daw ni Marlita Mateo ang pagguho habang nag-aani ng gulay di kalayuan. May narinig ako ma'am na parang nag-crack. Tapos tumakbo na ako ma'am kaya alam ko na yung pader ang na kasi akala ko mga tubig na yung lalabas. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Taytay, lumambot daw ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nakalala pa raw sa sitwasyon ang kawalan umano ng maayos na drainage system sa lugar. At dahil umuulan pa rin, pinalikas muna ang mga nakatira sa 2 bahay na nasa paanan ng pagguho. Nakita namin na iba yung lugar nung pagkakaguho. Tingin namin baka gumuho. Kaya yung mga nasa baba ng bahay, pinaalis na namin para makasiguro. Pero may ilan pa ring residente na ayaw lumikas. Binabantayan sila ngayon ng isang NGO. Lumayo muna po sa perimeter kasi masyado pang delikado sa ngayon kasi habang patuloy pa rin po yung pag-uulan. Ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Sa ating ulat panahon, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Low Pressure Area o LPA. Sa satellite image mula sa Weather Central, nasa bahagi na po ng West Philippine Sea ang LPA na lubos ng humina. Pero dahil naman sa habagat ay patuloy ang pag-ulan lalo na sa Northern at Central Luzon. Sa Mindanao naman, thunderstorm ang nakakaapekto. Sa Davao City nga, winasak ng malalaking alon ng 9 na bahay malapit sa Dalampasigan sa Barangay 76A. 4 na barangay naman sa Davao Oriental ang biglang binaha. Kaya kinailangan ilikas na ang hindi bababa sa 8 pamilya. Dito sa Luzon, binaha ang ilang paaralan sa Plaridel at Malolos, Bulacan. Habang sa La Trinidad, Benguet, patuloy ang clearing operation sa gumuhong lupa mula sa bundok. At dahil sa perwisyong idinulot sa mga estudyante ng ulan at baha sa mga nakalipas na araw, inatasan na ng Malacanang ang DepEd na pag-aralan ang mungkahing ilipat sa Setyembre ang pagbubukas ng klase. Saksi si Teresa Andrada. Taon-taon na lang problema ang pagkakabasa ng maraming estudyante tuwing masama ang panahon, lalo na kung di maaga ang anunsyo ng class suspension. Ang ilan napapasuong pa sa baha at maraming nai-stranded kung madalang ang sasakyan. Kaya si Mang Israel, araw-araw na hatid sundo ang anak na si April sa eskwela. Siyempre, kakabahan ka niyan dahil pagpasok ng bata, isipin mo yung seguridad ng anak mo. Oo, malam mo, dumaan sa mga gilid niya, may mga butas. Kamakailan lumutang muli ang mungkahing gawing Setyembre imbis na Hunyo ang pagbubukas ng klase. At sa pagkakataong ito, inatasan na ng palasyo ang DepEd na pag-aralan kung mas mainam nga bang iurong ang school opening. Ang tugon ni Education Secretary Armin Luistro, binasa ni Secretary Edwin Lasierda sa media. We are discussing with Pag-asa data on weather patterns the past years to able to make a more evidence-based decision on whether it is wise to move the opening of the school year to September.
Gayunman, batay sa mga nakaraang tala ng Pag-asa, kabilang pa rin ang Setyembre sa mga buwan kung kailan na itatala ang pinakamaraming bagyo sa buong taon. Tuloy-tuloy rin daw ang tagulan hanggang Disyembre sa mga tropical country gaya ng Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Kaya nga sa Singapore at Malaysia, Enero sinisimulan ang klase kung kailan tapos na ang kanilang panahon ng tag-ulan. Pinusuhan namin ang mga estudyante kaugnay sa mungkahing September school opening. Opo, kasi para po makaiwas po kami kasi yung mga sapatos po namin ang bilis nasisira dahil po sa baha. Gusto ko pa rin sa June. Kasi nga po, syempre, nasanay na kami. Sa ngayon, kailangan daw munang umasa ng mga estudyante sa mga anunsyo ng class suspension tuwing masama ang panahon. Pero ang pahayag na ito ng palasyo kahapon, nagdulot ng kalituhan. Ngayon po, even in big cities like Quezon City, yung mga barangay captain, nagsususpend din po sila, depende dun sa kanilang area. Sila po yung pinakamabilis. They are the ones on the ground. They are the ones with the information. Paglilinaw ng DILG, rekomendasyon lang na magsuspindi ng klase ang pwedeng gawin ng barangay chairman. Opisyal ng lungsod o munisipyo at school officials pa rin na magdedesisyon. Gayunman, maaari ring hindi papasukin ng mga magulang ang kanilang mga anak. Teresa Andrada ang inyong saksi.